Tapos ito naman si Kimbo, yung from dati lamang na ordinaryong teacher na biglang naging maluho. So ang kapansin-pansin dito, dahil sa nakuha nilang kakarampot na kapangyarihan ngayon, actually hindi kakarampot eh, dahil sa nakuha nilang kapangyarihan ngayon, ang pakiramdam nitong mga to, sila na ang pinaka-powerful na tao sa loob at labas ng Pilipinas. What's up mga kababayan, Newstat Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Miss Pam at Sir Marlon mga kababayan. Hindi talaga maipagkakailano o may itatago nitong si Kimbo ang kanyang pagiging buwaya sa loob ng gobyerno. E paano ba naman kasi mga kababayan na pag-alaman ni Miss Sas Rogando na ang total net worth per year lamang bilang congresswoman ng lungsod ng Marikina at bilang professor ng UP, tumataginting lang sa mahigit 12 to 13 million per year. Naku naman po, dun pa lang butas na, itong si Kimbo sa kanyang mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Na mantakin nyo yun mga kababayan, 2 years ka pa lang nauupo bilang congresswoman tapos bigla ang pag-angat mo, biglaan ang pagiging maluho mo, biglaan ang pagiging big time ng lifestyle mo, Kimbo. Grabe ka naman. Nakitang-kita na ng taong bayan ang karumihan mo. Nasabi ka pa namang guro, professor sa isang kilalang universidad sa ating bansa na UP. Tapos ganyan pala ang gawain mo? Anong masasabi na lang ng iyong mga estudyante? Anong masasabi ng mga tao na bumoto sa iyo? Anong masasabi ng mga taong taga Marikina na nagtiwala sa iyo? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hindi naman lingid sa ating kaalaman na hindi naman galing sa mayamang pamilya itong si Kimbo at hindi naman din ganun kayaman ang kanyang asawa para bilhan siya ng maraming luxury items, luxury bag, mga relos at iba pa na kung sasabihin din naman na baka may business ang mga ito, hindi rin natin yan masabi. Baka yung business na yan galing rin sa pera na kanyang ninakaw di umano. Hay nako. Kung kaya naman ating i-play muna itong video patungkol sa kanya. Matapos ang mahigit kumulang sa 15 million pesos na halaga ng iilan lamang sa mga luxury at collectible items ng Marikina representative na si Stella Kimbo, baho pa ng kongresista, isiniwalat mismo ng kanyang mga kababayan. Nagulat ang maraming netizen sa napakaraming skandalong kinasasangkutan ngayon ng Marikina representative na si Stella Kimbo matapos isiwalat ng kanyang mga sariling kababayan ang mga di umunay kabalbalan raw ng kongresista. At yun na nga mga kababayan, may patawag-tawag pa kayong bratinela. Itong si BP Sara, kayo pala di umano ang tunay na bratinela sa kung paano kayo manamit na gamit ang pera ng kaban ng bayan. Naku naman po, mahiyaya ka naman Kimbo na guro ka pa naman pero may lahi ka pala di umanong buwaya. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Heto na ang buong video. Reakta ng sobra-sobra. And etong si Kimbo naman, yung pagiging maluho niya. Despite sa katotohanan na alam naman natin na galing siya sa wala. Totoo din naman, yung hindi na nga naitago kung ano yung humble beginnings niya, and in a matter of 2 years, biglang magarbo ang naging buhay niya. Tapos, ang tawag dito, tapos yung simpleng buhay niya, na ikukumpara sa kung sino yung inaaway niya, or inaaway nila, na si VP Sara. Napapakita dito kasi Marlon, very consistent sila sa show off ng power, ng luxury. Tapos, yung hindi na nila mawari sa sarili nila na yung mga masasamang salita na ibinabato nila dun sa isang tao na si VP Sara, sila yun. Correct. Tama. Parang parang ang gustong patunayan nitong mga to na wala nang karapatan ng sino man na magsalita at wala nang tama kundi sila na lang lagi. Totoo. At hindi rin kasi kinatutuwa ng marami na yung tingin mo na power can actually intimidate people. And when you say naman na
And yung realization na hindi mo nakikita sa sarili mo na nag-i-intimidate ka ng tao, mas nakakagalit kasi yung alam mo na, na-forecast mo na in the future, palaging ganyan ang gagawin mo. Palaging ganyan na ipapanakot mo ang kapangyarihan mo, ang pwesto mo, ang pera mo, at alam natin lahat, Marlon. Sobrang kakapal, Miss Pam, na tayo ang nagluklok. Tapos ngayong nakikita natin ang kamalian nila, ayaw nilang mag-take ng kritisismo. Aba, ang kakapal naman. Anong gusto nila? Na habang buhay magnanakaw sila, na habang panahon ini-enjoy nila ang kanilang mga nakaw at ang mga ordinaryong mamamayan patuloy na naghihirap dahil sa kanila. Grabe talaga ang mga nangyayari sa administrasyong ito. Na, ha? Dahil ito ay nagtangka na may cyber libel ang isang joie de vivre. Alam naman natin kaya nilang mag-manipulate ng mga kaso. Sobra. Diba? Pam, alam mo nakakalungkot dito yung biglang-bigla ng pagbabago ng ugali ng mga to. No? Huwag nating kalimutan yung lumabas sa social media na sumasayaw pa o nagti-TikTok ang isang Mix Nograles. Oo. Katabi retrato ni Baste. Tama, no? Yung poster. Oo. Grabe naman yun. Basta life size na ano niya. Tarpaulin. Ni tarpaulin ni Mayor Baste. Tapos ito naman si Kimbo, yung from dati lamang na ordinaryong teacher na biglang naging maluho. So ang kapansin-pansin dito, dahil sa nakuha nilang kakarampot na kapangyarihan ngayon, actually hindi kakarampot dahil sa nakuha nilang kapangyarihan ngayon, ang pakiramdam netong mga to, sila na ang pinaka-powerful na tao sa loob at labas ng Pilipinas. Yun nga parang ginagamit nila na hindi nila iniisip na itong kanilang pwesto ngayon ay hindi pangmatagalan at hindi siya habang buhay. But it seems as if that they hold on to it as if ito yung pangmatagalan na nandyan sila. Kaya nga totoo yung kasabihan, Miss Pam, Sir Marlon, na once na nakatikim o naupo na ang isang tao sa kapangyarihan o masabi nating gobyerno, talagang dyan makikita ang tunay ng pagkatao nila. Sila ba mananatili sa pagiging napagkumbaba na may layuning talagang maglingkod sa taong bayan o magaya sa mga kasakasama nila na buwaya na maimpluwensyahan ng pagnanakaw at biglaan ang kanilang pagyabang at pagiging makapal sa harap ng taong bayan. Lalo na't ngayon nakikita naman natin kung gaano sila kabulgar sa kanilang mga gamit na galing di umano sa pagnanakaw. Hay nako. Alam mo Marlon, matatandaan mo na ang term ng isang kongresista, every 3 years, kailangan nilang magre-election. Diba? Kaya isa sa mga isinusulong nila, dahil nakaramdam talaga sila ng ginhawa nung umupo ang isang Martin Romualdez, na lahat ng mga crocodilos na yan, Marlon, busog na busog sa mga karne. Kumbaga sa zoo, diba? Ang pagkain ng mga yan, steak. Nakatikim. May term ka dyan yung namantikaan. Yung mga namantikaan, parang silang mga pating na nakita agad nila, na nakasunggab agad sila kung saan merong dugo. Dugo, di ba? And dugo would mean to say for them wealth, yung access sa pera, access sa, alam mo yun, Marlon? Ito yung buhay na halimbawa, Pam, na talagang ang tao, lalo kung abusado at masama ang ugali, kapag nabigyan lamang ng kapangyarihan at nagkaroon na lamang ng karangyaan, bigla na nag-iiba at nagbabago na ang kanilang pag-ugali. Totoo. Tapos, ito nga, Marlon, nabanggit ko kanina na yung pananakot ng isang Migs Nograles na yan sa isang kaso ng cyber libel ay maaring mangyari at posibleng mangyari dahil kaya nila at ganyan sila kaabuso sa kapangyarihan. Lumabas ang balita na ang PNP is on a manhunt kay former spokes Harry Roque. Pero papayag ba kayo nun mga kababayan na ganun na lamang kanilang ginagawa na patuloy ang kanilang paggugurgur? Aba, hindi maaari yun. Okay. Yan, isa pa yan na malungkot, di ba? Di ba? Tignan natin kung ma-share ko yung screen.
Andyan ba ako? Nakikita mo ba? Oo, Pam, nakita ko. Ang masakit dito, nagawa nila ito sa isang attorney Harry Roque na minsan din naging miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Na minsan ding naging kongresista na katulad nila. Yun ang Pangilang Congress pa si Attorney Harry? 19th Congress tayo ngayon, no? Yata, not sure pa, 19. Oo. Yes. Well, kasi Marlon, I don't see any reason why you need to exaggerate it na isang manhunt ang mangyari sa isang Attorney Harry Roque na ipinatawag mo sa kamera na hindi naman akusado. At walang kaso. Tama ka, Pam. Tama. Kaya nga wika ng taong bayan sa Rasuela na nangyayari, ayaw na nilang makinig nga sa mga nangyaring pahiring ng Kongreso. Kasi makikita nga naman na script na kapag hindi nila nagustuhan ang sinasabi ng kanilang taong binabangga, kino-contempt na lang. Kumbaga para show na lang tong mga tulongges na Kongreso. Kala mo talaga ang gagaling pero hindi nila alam, sinusuka na sila ng taong bayan. Ang masaklap, wala na ba talagang ibang mas importanteng issue ang lipunan? Mas importante bang pag-usapan yung salin ng isang spokesman, Harry Roque, kaysa pag-usapan yung kahirapan na isa sa dahilan ay yung agri-smuggling? Kaysa pag-usapan yung pagsisinungaling ng Presidente ng Pilipinas tungkol naman doon sa flood control? Mas talagang inaatupag nila na gipitin ng isang Attorney Harry Roque kasi alam nila na malapit si spokesman Harry Roque sa pamilya Duterte. Yun yung ito pa rin papasok yung napaka-double standard ng gobyernong ito, higit lalo ang mga miyembro sa mababang kapulungan ng Kongreso. At dito mo tatanungin, Marlon, na ano ang maitutulong ng kanilang paraan ng pambubuli sa aid of na supposedly in aid of legislation na pagdinig na yan. Kasi pareho na itong dinidinig sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, Marlon. Even in Senate, dinidinig nila ang kaso ng Alice Guo na related din sa Pogo. Itong kay Attorney Harry Roque sa mababang kapulungan ay related din naman sa Pogo. Both houses, Marlon, gumagasta ng resources ng bansa, ng oras ng mga tao, ng pagkain, di ba? Tama ka dyan, pa. Ilang buwan na nilang dinidinig na wala tayong nakikitang liwanag at the end of the tunnel na ito pala mapupunta to sa ang ending nito, magandang ekonomiya at mag-governize ng mabuti ang Pogo business. Hindi. Tama ka. Aid of persecution to, Pam. At saka itong mga mambabatas na to, na hinihingi ang salin ni spokesman Harry Roque, na available naman yan, pwede naman nilang kunin Puntahan lang nila yung dating opisina ni Spokes Harry sa PCO. Sigurado may copy, di ba? Ang gusto nila si Spokes pa ang mag-submit ng salin. Tsaka kapansin-pansin din na puro delay na lang, no? O pinapatagal na lang tong mga usapin na may kaugnayan sa mga Duterte. Kahit kita naman na pamumulitika lamang ang kanilang ginagawa. Mga kongresista na to, kala mo, super linis at super talagang walang kabahid-bahid dungis na kung maghanap ng salin ng dati nilang kasamahan sa Kongreso, ang tanong ngayon, sila ba ang mga salin nila, hindi nila dinoktor? Ang mga salin ba nila totoo? Correct. Sigurado tayo dahil nag-bloat lahat ng mga ari-arian ng mga yan dahil sobrang kickback nila ngayon dahil sa ayuda. Malamang mas madumi, hindi hamak. Hindi ko sinasabing madumi yung salin ni Spokes Harry. Pero parang ibabalik ko yung salitang look who's talking. Sino ba itong mga nagpalisan na to? Sila itong nuknukan ng dumi sa katawan.
Agree. Yung sinasabi mo na yung walang bahid pa ng dungis and all, sila nga hindi sila hindi nga sila naghihid dun sa panawagan ng marami, Marlon, na gusto naming makita ang resibo sa MOOE na ginagastos. Tsaka nga yung pa-lifestyle check ang mga ito, tila iwas sila. No, mga kababayan. Itong si Kimbo, nag-deactivate pa siya ng kanyang mga social media. Hindi ko alam, parang binalik niya ata. At ito pa, Marlon, ang sinasabi mo, di ba, it is likely that they bloated yung SALN declaration nila to give accommodation sa mga kamkam na meron sila ngayon. At ang sabi mo, maaring ang source dyan ay yung mga ayuda. Tatandaan mo, merong insertion kung saan ngayon nai-involve ang isang Stella Kimbo. Wag lang yung insertion, ha? Meron pa mga generous allowance pa. Ayun, na correct. every end of session, no, Marlon? Katulad to, sa September 27, magse-session break na naman. So malamang meron na naman mga pabaon tong mga to. And ang problema talaga sa mga hindurupot na to, pag ang taong bayan ang naghahanap ng resibo sa kanila, wala silang kibo, wala silang sagot. Pero pagka sila ang naghahanap sa mga taong pinag-iinitan nila, talagang ang malamang sa malamang pinapakontempt nila. At agad-agad gusto nilang sagot. Sila. Pero ang taong bayan, walang karapatang maghanap. Yun yung napaka-unfair ng sitwasyon ngayon. Totoo ka dyan. Yun na lang bakit kinakailangan ninyong makuha ang SALN ng isang private citizen, Harry Roque, 'di ba? Na siya naman ding vinindicate ng isang